Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento. At sa araw na ito, December 13, ay pinagdiriwang po ang pagunita kay Santa Lucia, isang dalaga at martir ng ating pananampalataya. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters, and all the followers of our daily gospel reflection. Siyempre po, pinabati din namin ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio. Sana po kayo ay nasa ligtas ding kalagayan at binabati din namin ang lahat po ng mga nagpapaabot ng tulong, kayo pong aming mga benefactors na tumutugon sa pangailangan. Maaring ito ay sa pampastoral na aspeto, sa mga gawain may kinalaman sa pagpapaganda ng simbahan, at sa mga iba pang programa, katulad ng scholarship program, gift-giving activities, at marami pang iba. Hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong na inyong ipinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Mga kapatid, sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilay natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ikalabing isang kabanata, mga talata 28 hanggang 30. Mga kapatid, meron pong 3 talata ang ating ebanghelyo ngayon. Maiksi lang, subalit nagtataglay ng malalim at magandang aral na pwede nating pagnilayan at ating iangkop sa ating sariling buhay. Ang title po ng aking pagninilay na ibabahagi ay nagsasabing, The Kind of Rest That We All Need. Sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, kung ikaw ay napapagal, ikaw ay napapagod, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Come to me, all of you who find life burdensome, and I will refresh you. Mga minamahal kong kapatid, totoo nga naman, ang isang mahimbing na tulog, ang pahinga, ay biyayang tunay nating pinagpapasalamat. Marami gustong pahinga, pero hindi makapahinga dahil sa dami ng dapat gawin. Meron namang maraming panahon sa pagpapahinga, pero hindi naman makatulog ng mahimbing. Maaring may mga tao na kailangan pang uminom ng gamot para lamang makatulog at makapagpahinga. Mga kapatid, ang pahinga ay isang biyaya na pinagpapasalamat natin. Katawan man, sa dami ng dapat gawin, ay napapagod din. Ang ating isip, sa dami ng mga alalahanin, ay naguguluhan, nalilito, napapagod din. Napakaganda po ng iniaalok ng Panginoon sa ating mabuting balita. Pahinga. Pahinga kasama siya sa panalangin. At dito makatatagpo tayo ng pahingang kinakailangan natin para sa ating napapagod, hindi lang na katawan, kundi maging ating puso at kalooban. Remember that not all people are able to enjoy the blessing of having a good rest. May mga taong makapagpahinga lang ng ilang oras, malakas na ulit. At meron namang sobra sa pahinga, pagkagising, ay parang nangihina pa rin. Nasobrahan ho ng pahinga. Baka dahil sa katamaran, nasanay na ang katawan na hindi maghanap buhay. Mga kapatid, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pahinga na kinakailangan natin? Ano ba yung pahinga na talagang makatutulong para tayo ay magkaroon ng lakas na kinakailangan natin? Too much rest without work is idleness. And idleness is the workshop of the devil. Work without rest is a way of slowly killing ourselves. Huwag naman puro trabaho na lang at hindi ka nagpapahinga. Naku, maaga ho tayong mamamahinga
na baka hindi na tayo magising at huling pahinga na natin. A lot of people do not understand what the Bible really is teaching us about rest. Because the Bible does not say, as if God is telling us, you shall rest. Hindi naman po ganun eh. Ang sabi po sa Bible, make holy the Sabbath. Sa Book of Deuteronomy, yun po ang tinuturo sa atin. Thou shalt keep holy the Sabbath, which means you shall make your rest holy. Or consecrate the time you spend for resting to God to make it holy. Shabbat is the Hebrew word for rest or a day of prayer. Kaya may Sabbath na tinatawag na araw ng pamamahinga. So God is telling us that we should make the time we spend for resting holy. And how will that be possible? Ialay mo sa Diyos, ilaan mo para sa Diyos ang pahingang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Paano nga ba magiging banal ang araw at panahon na inilalaan natin sa pagpapahinga? Mga kapatid, kung minsan nakakalimutan natin na tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. We were created after the image and likeness of God. At ano ba ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw matapos ang 6 na araw na paglikha kasama na po yung paglikha sa atin? Sabi po sa Biblia, sa aklat ng Genesis, God looked at everything He made and He found it very good. Katulad din ba tayo ng Diyos na matapos nating magawa ang dapat nating gawin, naglalaan tayo ng panahon para tingnan at balikan ang ating mga nagawa na. At katulad ng Diyos, lahat ba sila ay maganda at kaaya-aya? Sapagkat ang sabi sa Ebanghelyo, tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at siya ay lubos na nasiyahan. At kung titingnan ba ng Diyos yung mga nagagawa natin, siya kaya ay masisiyahan sa ating mga na-accomplish sa kanyang pangalan. Hindi po ba nakakagaan ng kalooban na after days of work ay binabalikan mo ang iyong mga nagawa at tinitingnan, ito ba ay naging kalugod-lugod sa Diyos? What is it in my work that is truly good, not only for me, but for others? What is it that I need to enhance in my works? What is it that I need to stop and change sapagkat hindi na nakalulugod sa Diyos? Sa ating Ebanghelyo, sa maiksing pagbasa ng mabuting balita, 3 aral po ang tinuturo niya sa atin para matagpuan natin yung pahinga na kinakailangan natin. Hindi na natin kailangan lumayo sapagkat mismong mga salita ni Jesus ang nagtuturo. Ang una po, nagsasabing, lumapit kayo sa akin. Come to me. He is inviting us to come to Him because He knows who we are. And He knows what is best for us. And He knows the best kind of rest that we all deserve. Yung pahinga na kapakipakinabang at makatutulong sa atin. The kind of rest that will refresh our mind, our soul, and our spirit. Sapagkat hindi lahat ng pwede mong lapitan kung naghahanap ka ng kapahingahan ay makapagbibigay sa iyo ng pahingang kinakailangan. Sapagkat may mga tao na kapag nilapitan mo, sa halip na pahinga ng kalooban, naku, sama ng loob pa ang iiwan. Nagkita kayo, pag hiwalay ninyo, pag uwi mo sa bahay, ang sama-sama ng loob mo. Hindi mo natagpuan ang tamang pahinga sa taong iyong nilapitan. Kahit yung mga recreation natin, di ba? Mga recreational activities, walang pasok, holiday, gusto mong pahinga, pero pag uwi mo sa bahay, ang sakit ng iyong katawan ay kasi pinagod mo lang ang sarili mo. Sumama lang ang loob mo. Pag uwi mo sa bahay, nako, sa sobrang pamamasyal, nakalimutan mo ang Diyos. Hindi ka na nga nagdasal eh. Kaya ang bigat ng iyong pakiramdam. Kaya pangalawa, tinuturo po sa atin ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Take my yoke upon your shoulder. Sapagkat ang pamatok na ibinibigay ni Jesus ay nakatutulong upang maging magaan ang pagpapasa natin sa ating mga gawain at responsibilidad. Ang pamatok po, inilalagay po sa batok ng hayop na nag-aararo. Kaya nga, pamatok, inilalagay sa batok. Kapag sa paa, ay di pamaa. Kaya, dahil sa batok, inilalagay, naging pamatok.
At ito po yung inilalagay sa hayop na ginagamit kapag nag-aararo upang hindi mahirapan ang kalabaw o baka sa kanyang pag-aararo. At ito pong pamatok na ito ay maaring kumatawan sa pamatok ng pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin sa bawat krus at responsibilidad na ating pasanin. Sapagkat kapag may pagmamahal sa anumang ating gampanin sa buhay, ito ay bagamat mabigat ay gumagaan dahil sa lakas na ibinibigay ng pagmamahal. Kaya kapag walang pagmamahal sa iyong mga ginagawa, kahit simpleng bagay lang na gawain, magiging napakabigat dalhin. Without this yoke of love, we will end up working without purpose, without direction, and without real sense of purpose and mission. At ang pangatlo, sabi ng Panginoon, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Learn from me because I am meek and gentle of heart. O diba, napakaganda. Very practical at totoong-totoo sa ating buhay at karanasan. We must learn from the gentleness and humility of Jesus. Marami po sa nagpapabigat sa ating buhay ay nanggagaling sa ating kagaspangan ng pag-uugali. Nanggagaling din sa ating kayabangan. Kaya kapag magaspang ang ugali mo, lagi ka nalang galit. Lahat na lang inaaway, kapitbahay, kung sinong maibigang awayin, aawayin, kahit walang ginagawang masama, ginagawang palang kwento, feeling niya, siyang pinakamagaling. Nako, napakahirap pong dalhin ng buhay kapag ganyan po ang ating attitude. At ikaw naman, kapag ikay nagpa-apekto o didamay ka, bibigat din ang iyong pakiramdam. Kasi halip na magalit ka, ipagdasal mo na lang. Sapagkat kung ikay nagagalit, yung parusa ay binibigay mo sa iyong sarili. Patawarin, kapag hindi ka nagpatawad, ikaw din ang mahihirapan. You forgive not because that person deserves forgiveness. You forgive because, after all, you deserve peace and happiness. Kaya huwag magpa-apekto sa mga toxic na tao. Ipagdasal natin sila. Arrogance and pride are always ways that can lead to our own destruction. Gentleness and humility are the ways that can lead us to success and sanctification. Kasi po, alam niyo ba, marami po sa nagpapabigat sa buhay natin na nagagaling sa ating kayabangan. Kapag pinipilit mong kamtin ang isang bagay na lampas sa iyong kakayanan, nagtry ka na nagtry, hindi naman pala talaga para sa'yo, mayabang ka lang talaga, kaya pinagpipilitan mo, magiging mahirap ang pagpapasan sa buhay. Because a person with humility is someone who understands and accepts na talagang may limitasyon ang kanyang magagawa. Laging may kulang. Hingin lang natin sa Diyos ang tulong na kinakailangan. A humble person is someone whose eyes are fixed on the heavens with feet touching the ground. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng pahinga. Subalit kailangan tama ang pahingang hahanapin natin. Lumapit tayo kay Jesus, pasanin ang pamatok ng kanyang pagmamahal, at iwasan ang maging mayabang at magaspang ang pag-uugali. Bibigat ang ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng pagpapala, pinagmumulan ng kabanalan, maraming salamat po sapagkat tinuturuan mo kami ng tamang pahingang kinakailangan namin to refresh our tired bodies and spirit. Sa iyo lamang namin matatagpuan ang pahingang aming kinakailangan. Akayin mo kami palagi sa landas ng kababaang loob, sa landas ng kalinisan ng puso, at sa landas ng pagtulad sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po na nagpaabot ng tulong sa aming proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Sa ngayon po ay nakakalikom na kami ng mahigit 800,000 piso, pero kulang pa ho sapagkat 1 milyon ang kinakailangan para sa 1,000 pamilya
ng pagkakalooban ng handog sa darating na Pasko. Ito po ay Medianoche packages na bawat bag of grocery items ay nakakahalaga ng 1,000 piso. Kaya kung 1,000 pamilya ang bibigyan, aba, ay di 1,000,000 po ang kailangan, pero halos umabot na po. Bagamat 800,000 plus pa lang, pero malaking bagay na po yun. Kaya kami po ay patuloy ang pananawagan sa mga nagbigay na po. Naku, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa iyong kabutihang loob. At kung kayo po ay nagnanais na magbigay, bukas po ang tanggapan ng Dambana San Antonio ng Padua mula Martes hanggang araw ng Linggo. Ang gift-giving activity po ay gagawin sa December 29 sapagkat ang aming pong ibibigay ay para sa kanilang Medianoche. Muli po, maraming salamat po. May God bless you beyond measure. Pagpalain tayo makapangyarihan Diyos Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen.